May bagong set of requirements for Pagsibol Village, Pagsikat Place, at Pasinaya Homes. I am Cindy Bernal Hapil, Sales Manager ng Dream House Realty. 25 years na po kaming tumutulong na magkaroon ng sariling bahay ang pamilyang Pilipino. So, isa-isahin natin yung mga nasa list of requirements for locally employed. Number 1, help seminar. Kapag nag-usap tayo sa Messenger, tuturuan kita kung paano natin gagawin ang number 1. Number 2, mag-provide ka ng latest original certificate of employment with compensation. Number 3, latest payslip, 1 month. Kapag BPO ka po, 3 months ang i-provide mo. Proof of TIN ID, BIR 1904, TIN verified. Either of the 3 kasi naka-slash. Back-to-back copy of company ID with 3 specimen signatures. Naka-standard tayo sa mga ID natin na front, back, 3 perma sa baba, dapat nababasa. Or, dalhin mo na lang yung mga ID mo na primary, wag mo nang dalhin yung PhilHealth, hindi siya kasama. Okay po? Ang gagawin natin sa office na lang natin is Xerox para, ako na po bahala mag-Xerox para isahang gastos, wag ka na pong magpa-print. Tapos, kailangan natin ng, again, back-to-back photocopy ng government ID. Again, wag na magdala ng payslip, ng PhilHealth. Okay po, sa office na natin isi-Xerox lahat. So, copy of valid ID ng asawa. O valid, hindi kasama ang PhilHealth. Barangay ID, pwede naman na i-provide. Ngayon, kung hindi pa di ba naka-change status, dapat naka-change status na kasi married na kayo. Hahanapin kasi yung 2 valid ID na primary ID nung asawa natin. 4 pieces ng 1x1 picture with name tag sa buyer to. In the event na may SPA or attorney in fact, ikaw na SPA is mag-provide ka na din ng 4 pieces na 1x1 picture with name tag din. Copy of birth certificate kung single ka, naka-PSA yan. So number 10, marriage contract. If married, syempre, so naka-PSA din dapat. Number 11, proof of billing. Ito yung Meralco or yung water bill. Pero kung meron kang, ano bang tawag doon? Yan lang kasi dalawa ang ina-accept nila. Or i-attach mo na lang din yung sa credit card, mga ganyan. Mag-attach ka ng barangay clearance for housing loan purposes. Magka-partner talaga kasi yan eh. So ito, si number 12, number 13, and number 14, nakukuha ito sa Pag-ibig branch. ISAV, yung contribution, kasi diba kailangan ma-check natin kung umabot ka na ng 24 contribution. If hindi pa, total mo na lahat ng contribution. Ngayon, kailangan din ng number 13, members data form sa branch ng Pag-ibig. Dapat yan, updated na kung sino ang employer mo ngayon, nandiyan na, kung married ka na, ipaayos mo na, kung may anak ka na may asawa ka na, ipaayos mo na. Kung single ka, dapat yung magulang mo is nakalagay din doon. So, ipa-update mo, ibig kong sabihin, bago ka lumabas ng Pag-ibig branch para wag ka nang bumalik. So, Pag-ibig loyalty card with chip, bagong hiningi na updated requirements. So, ngayon, habang inaantay natin ang license to sell, ang full blast ng ating selling pack-ready na po para pag nag-meet up tayo, one time lang tayo mag-meet up kung makukompleto mo nang madala itong lahat ng kinakailangan natin. Proof of SSS or GSIS sa private or sa government employer, kahit alin dyan ang meron ka. Proof, ano lang po yan, kung may ID ka, kung may papel ka, ayan, basta proof of SSS and GSIS. So sa number 16, BIR, ITR 2316 if taxable. So, yan. So, kailangan natin mag-usap sa Messenger para mag-guide kita kung ano ang gagawin. Pwedeng i-email mo naman sa akin yung mga payslip. Kung, again pala, ang ating number 2 na latest COE na may compensation, kung nakalagay is system generated, dapat si HR ang naglagay noon. Halimbawa, di ba electronic signature, wala siyang ink. Ipalagay mo na kay HR na please specify, pakilagay ka mo sa baba sa babang part ng COE natin na yun nga, hindi siya ink na perma, hindi siya original na perma, pakilagay ka mo na this is system generated. Para tanungin man siya ni Pag-ibig kung totoong system generated or yung printed ba. Para hindi na magbalik-balik, hindi na tayo mag-konsumo ng oras at ma-lessen yung pagkaabala on your part and on my part. As early as now, pinapolish na natin yung mga requirements para mabilis kang makasecure ng unit mo. Malay mo, may near gate, merong
perimeter, merong available na corner, di ba? Kung halimbawa merong near gate o kung saan man gusto mong available doon sa mapang inventory, only complete documents lang po kasi ang nakakapili right away. So as early as now, ginaguide na kita, tinutulungan na kita kung ano yung gagawin mo. Kasi ito po ay RFO this year, mas mabilis tayo makapag-complete ng requirements, mas mabilis ka makakapili ng available units sa inventory the moment na mag-reserve ka sa office. So there you have it. Oh, mahaba na yung vlog.